nasa opisina na raw ng House Speaker ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos nitong Lunes. Ayon sa Secretary General ng House of Representatives, masusi nilang binubusisi ngayon ang reklamo upang matiyak na dumaan ito sa due process. Pero ayon sa ilang mambabatas, hindi raw basta-basta ang magiging proseso rito, lalo na't wala pang resolusyon sa mosyon ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Narito ang kabuuan ng balita. Lunes nang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2 araw mula nito, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na naisumite na ang verified impeachment complaint sa opisina ni House Speaker Faustino Bogie D. III. Ayon kay Garafil, na-transmit ang reklamo sa opisina ng House Speaker noong Martes, ika-20 ng Enero para sa mga susunod na hakbang patungkol sa proseso nito. Makaraang matanggap ang impeachment complaint, mandato ng Office of the Secretary General na siguruhing naisampa, naitala at naisumite sa tamang opisina ang nasabing reklamo bilang parte ng due process. Ngayong nasa opisina na ng House Speaker ang kopya ng verified impeachment complaint, mayroon itong 10 araw para isama ito sa order of business ng Kamara. Nakatakda naman itong i-refer sa House Committee on Justice 3 session days mula sa aksyon ng House Speaker. Ngunit para kay Marikina City 2nd District Representative Romero Miro Kimbo, hindi magiging madali at mabilis ang pagtalakay sa anumang impeachment complaint sa ngayon. Sa gitna ito ng nakabinbin pa ring motion for reconsideration ng Kamara patungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. It's very hard to urge the Supreme Court to decide on this matter soonest. Pero tingin ko critical na makapag-desisyon ng Supreme Court doon sa motion for recon, not necessarily to reverse itself, pero linawin niya ano yung portions doon na tingin ng House ay hindi dapat pinanghimasukan ng Supreme Court. So, critical siya because it now affects the process in the House. Do we adjust our rules so that we can conform to the decision of the Supreme Court? So, Paliwanag ni Kimbo na kasalalay sa magiging desisyon ng Korte sa nasabing motion ang mga pagbabagong kailangang gawin ng Kamara kaugnay ng impeachment rules and regulations nito. Dahil dito, posible aniyang ma-delay ang pagtalakay sa impeachment complaints hanggat wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kami, paano natin i-amend para mag-comply yung decision ng Supreme Court? Hindi pa final. So pag binago natin ito para mag-conform sa gusto nila sa decision ng Supreme Court, tapos biglang na-reverse sila sarili nila or na-remove nila some portions of it, balik na naman tayo sa dati. Whether it is for the President, the Vice President, the COA Chairman, or the Supreme Court Justices, maapektuhan siya sa tingin ko because hindi pa nadidesisyonan. So sana makapag-decide ng Supreme Court dyan kaagad para the House can act accordingly. Pagdating naman sa issue ng mismong impeachment complaint laban kay Marcos, sabi ni Kimbo hindi niya pagganap na nababasa ang buong nilalaman ng reklamo. Saklaw ng nasabing impeachment complaint laban kay Marcos ang mga alegasyon ng graft at korupsyon, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Sa kabila nito, malinaw ang posisyon ni Kimbo pagdating dito na kinakailangang malakas ang ebidensya para rito. Impeachment man laban sa Pangulo o sa ikalawang Pangulo, kailangan aniyang sapat ang ebidensya bilang kinakalaban nito ang naging desisyon ng mayorya ng mga Pilipino noong nakaraang eleksyon. Ang impeachment is a very extreme measure. Extreme ito dahil binabaliktad mo ang mandato o ang will ng electorate para mong isinasantabi. So, bakit? Dahil the highest impeachable officer is the President and then the Vice President. Binoto sila dyan, binoto ang Pangulo with the impeachment para mo sinasabing, binabaliwala namin yung will ng majority dahil sa mga dahilang ito. So the reasons must be very, very grave. Again, dapat seryosohin yan at kailangan para yan ay mag-merit ng support ng members of the House, ay kailangan talaga malalim at grave, culpable. Yung talagang karumal-dumal yung pagkakasala para masuportahan ito. Hindi naman po pwede iba yung standard sa Presidente, iba yung standard sa Vice President. Otherwise, hindi na tayo pagtitiwalaan ng taong bayan. So, yan politics. It's a political process, no less. Magpakatotoo tayo dito, political di ba? partisanship. But it must be based
on evidence. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.